Sa isang maliit na barangay na hindi ko alam kung saan, mayroong naninirahan na mag-asawa. Yun nga, sina Yo at Ana. Si Yo ay isang tamad na asawa. Alam nating lahat iyon. At si Ana ay bungangera. Alam din natin yon. Isang araw, Yo! Magsiba ka na ng kahoy! Yo! Magsiba ka na ng kahoy! Aba, kumparing Yo, kamusta ka na? Ay pare, okay lang ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na hanggang ngayon under ka pa rin ni Maring Ana. Eh pare, ganun talaga yun eh. Akala ko ba kapag kasal na, mabait na yun? Ganun talaga. Ganito na lang. Bakit hindi mo subukang sabihin kang Maring Ana na sawa ka na sa pag-under mo sa kanya? Sige, pare, pag-iisipan ko. Ganyan talaga kapag mga lalaki. Okay pare. Sige. Okay. Ana, tapos na ako magsibak. O, buti naman. Ngayon, magluto ka muna. Pero, Pero ano? sige, luluto na muna ako. Kain na tayo. Sige! Magugas ka muna ng plato. Aba, ikaw na muna ngayon. Aba, sumasagot ka na. Ako ang asawa mo dito. Kaya, pagsilbihan mo ako, walang tatamad-tamad dito. Aba, masyado mo na akong inabuso ah. Ano inaabuso? Hindi kita nire-rape. Kapal ng kapog mo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, dapat matuto kang gumawa sa bahay. Ayoko nga. Sige, ganito na lang. Pustahan na lang tayo. Kung sino yung unang gumalaw, ay siya yung maghuhugas ng pinggan. Okay? Sige! at nagsimula ang pustahan. Si Yo ay nanatili sa kanyang upuan at si Ana naman ay nakaupo ring medyo malapit kay Yo. Maya-maya, Tao po! Tao po, may tao ba dito? Heto na naman ako. Hoy, utang nyo, bayaran nyo na. Hello? May kausap ba ako? Ano, magsalita naman kayo. Tinatakot nyo ako eh. Tatawag na lang ako ng albularyo. Sinasapian siguro kayo. tumawag nga si Rin ng albularyo na nagmula pa sa mahiwagang kamundukan ng Tralala. Ito ang pinakamahusay na albularyo, si How. Kailangan ko ang tulong mo, albularyo. Sige. Hala! Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Siguro kailangan natin ng magsagawa ng isang ritual. Hoy bata, maaari mo bang kunin to para sa akin? Sige po. Tatang! Tatang! Ito na po yung pinapakuha nyo. Hoy, huwag mo akong tawagin tatang. For your information, 18 pa lang ako. Kapag babasehan mo yung past life ko, pwede mo na akong tawagin tatang. Ah, ganun po din yun. Oh, ito na po. Bye-bye! Bueno! Dragon, katol! Siguradong lamok ay patay. Tawas!
Marami pa. Pwede ka pa tungkunin. Ah. 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 Awas na palang ginagamit mo? Ikaw, anong gamit mo? Wala ka sa akin. Secret na pinom. Yung spring breeze, yung scent. Tama na, tama na. Sisimulan ko na ang seremonya. Sa isip ni Ana, yak, ang baho-baho naman ever. Sa isip rin niyo, ang bantot, amoy putok. Ayokong masingot dahil mas malala pa ito sa utot ng taong may kinaing bulok. Wala pa rin nangyari dahil hindi naman sinapian si Nayo at Ana. Wala nang maisip si Hao, kaya ito na lang ang huli niyang naisip. Ito na lang ang huling solusyon. Ang mahiwagang baston mula sa Smoky Mountain. Yak! Hey, manahimik kayo. Ito na. Idalangin ko itong dalawang mag-asawang ito sa banal ng Smoky Mountain. Hoy, albularyo! Wag na wag mo akong hahampasin. Baka sapalin kita dyan. Masisira ang beauty ko. Ang kinis-kinis ko pa naman. Yeah! Ang galing-galing naman ni Ginong Albularyo! Yes, si Ana ang unang salita. Siyang mahugas ng pinggan. Nakakainis naman kayo. Mga pakalamero kayo. Ha? Nagpustahan naman kami kung sino yung unang gumalaw. Siya yung maghuhugas ng pinggan. Pasensya na po, Madam Ana. At yan ang dahilan kung bakit babaeng naghuhugas ng pinggan.